Magandang araw sa inyong lahat mga kasiglahenyos. Ako si Kelly Ladra mula sa ikasampung baitang at pangkat Rizal. Ako naman si Sabril ni Sibrudet mula rin sa ikasampung baitang at pangkat Rizal. At kami ang tagapag-ulat ng ika-21 kabanata ng El Filibusterismo na pinamagataang Mga tipon ng Manilenyo. Narito ang mga tauhan sa kabanatang ito. Camarón Cocido, isang Kastilang pulubi. Cho Kiko, ang matandang lalaki na kasama ni Camarón Cocido. Kapitan General, Simon, Quiroga at mga artista, mga nabanggit sa mga bulong-bulungan. Tadeo, ang nanloloko ng isang tao sa labas. Doña Victorina, Paulita Gomez at Padre Irene, mga dumating sa teatro. Don Custodio, umuna na mahalay raw ang palabas. Makaraig, Pekson, Sandoval at Isagani, mga mag-aaral na pumunta sa teatro. Benzay, pinariringgan ni Don Custodio. Ang tagpuan ng kabanatang ito ay sa Teatro Variedades. Narito naman ang mga talasalitaan. Amerikana, isang uri ng kasuotan. Hudyat, senyas. Kura, mga pari. Dulaan, lugar kung saan ginaganap ang palabas. Opereta, isang uri ng musikal na dula na magaan na paksa. Bilyete, ticket o bill. Entrada general, pinakamababang halaga ng bayad sa pagpasok ng isang dulaan. Takilya, bilihan ng ticket. Hampas lupa, mahirap. Sainete, isang komedya na nagpapakita ng kalabisan, karangyaan na malayong mangyari. Ngayon dumako naman tayo sa buod ng kabanata 21. Nang gabing yaon ay may pagtatanghal sa Teatro G. Variedades. Itatanghal ng operetang Pranses ni Mr. Joy ang una nilang palabas, ang Les Cloches de Corneville. Ikapito at kalahati ng gabi pa lang ay wala nang mabiling bilyete para kay Padre Salvi at iba pang nais makapanood. Mahabang-mahaba na ang hanay ng mga taong nagsisipaghintay na makapasok sa entrada general. Nagkaroon na ng awayan sa takilya ng mga sinasabing pilibustero, mga lahi. Ngunit ang mga iyo'y hindi rin nakapagpalabas ng mga bilyete, kaya't nang kulang na lamang ng 15 minuto sa ikawalo ay malaki ng halaga ang iniaalok sa mga upuan. Makapal ang mga tao sa papasukan at nakaiinggit na pagmasdan ang mga pumapasok. Tawanan, bulungan at batian ang naririnig sa mga huling dumating. May isang tila hindi natutuwa sa kaguluhan. Siya'y si Camarón Cocido, anak ng isang kanyag na angkang Kastila, ngunit nabubuhay na parang hampas lupa at pulubi. Kausap niya ang kanyang kaibigang si Kiko. Ika ni Camarón Cocido kay Cho Kiko, dapat mong malaman na ang lahat ng mga lahok dito ay naipon sa pamamagitan ng mga kumbento. Ngunit ang totoo, ang mga praile na pinamumunuan ni Padre Salvi at ilang hindi pari na pinangunguluhan ni Don Custodio ay tutol sa pagtatanghal na iyon. Pinariringgan ni Don Custodio si Benzay na tungkol sa kalinisan ng budhi, pananampalataya, mabuting asal at iba pa. Sinabi ni Benzay kay Don Custodio, pero kung ang ating mga dulang may mga salita't pangungusap na dalawang pakulugan ay sinagot naman ito kaagad ni Don Custodio na nagsasabing, pero nasa wikang Espanyol naman. Mga kahalayan sa wikang Pranses. Tao kayo, Benzay. Diyos ko, sa wikang Pranses, hindi pwede kailanman. Pero maraming taga-suporta ang operetang Pranses. Sabik ang mga opisyal ng hukbong sandatahan at pandaigdigang o pandigmaang dagat, mga ayudante ng general, mga kawani, at iba pang matataas na tao. Sa makatwid, nahati sa dalawang kampo ang Maynila, mga sang-ayon sa opera at mga laban sa opera.
na kinabibilangan ng matatandang babae, mga silosang asawa, at mga dalagang may kasintahan. Habang naglalakad si Camarón Cosido, napansin niya ang pagdating ng ilang muka na di kilala. Iba't iba ang pinanggalingan at naghuluhudyatan sa pamamagitan ng kindat at ubo. Noon niya lamang nakita ang mga taong iyon, mga taong hindi mapalagay at parang noon lamang nakapagsuot ng Amerikana. Sa halip na magsipwesto sa unang hanay ang mga taong ito upang makita ng mabuti, ay nagsipagtago at nagkanlong sa dilim. Usal ni Camarón Cosido, mga investigador kaya o mga magnanakaw? At saka naman niya nakita si Simon na nakasakay sa isang karawahe na nagsalita, "Ang hudyat ay isang putok. Huwag kayong mabahala. Ang general ang may utos niyan. Ngunit huwag ninyong ipagsasabi. Kapag sinunod ninyo ang aking utos, matataas kayo." Pagkarinig ni Camarón Cosido nito ay bigla niyang nasabi, "May pakana! Ingatan ang mga bulsa!" Nagpatuloy sa paglalakad ng pulubi. May dalawang tao siyang narinig na nag-uusap at sinabi ang mga kura ay mas malakas pa kaysa sa mga general. Umalis daw ang general, samantalang ang mga pari ay naiwan at ang hudyat ng isang putok ang kanilang ikiyayaman. Naawa man sa bayan, ngunit wala na pakialam si Camarón Cosido sa mga narinig. Samantala, sa labas ng dulaan, ay may kita si Tadeo na niloloko ang isang kababayang tanga sa pagsabi ng mga kahanghangang kasinungalingan. Sinabi ni Tadeo sa kausap na kilala niya ang mga malalaking tao na nadaanan at kaibigan ang mga ito, kahit hindi naman totoo. Dumating ang mga tiyahin na sina Dina Victorina at Paulita Gomez. Kahit na nagbabalat kayo, ay nakilala pa rin ni Tadeo si Padre Irene, na di na itago ang tunay na katauhan dahil sa mahaba niyang ilong. Dumating din si Don Custodio. Nang dumating sina Makaraig, Pecson, Sandoval at Isagani ay lumapit si Tadeo sa kanila at saka bumati. May sobra silang isang tiket dahil hindi sumama si Basilio. Dahil dito'y inanyayahan nila si Tadeo sa loob. Kaagad siyang sumama sa apat at iniwan ang kababayang kanina lamang kausap, ngunit ngayon ay nag-iisa na. Iyan ang wakas ng buod ng kabanatang ito. Magtungo naman tayo sa mga mahalagang kaisipan o aral na maaari nating matutunan sa kabanatang ito. Ang kabanata ay nagbibigay din sa pagkababahagi ng opinyon at interes ng mga tao sa Maynila. Mahalaga na maging mulat at iba't ibang pananaw at maging kritikal sa pagtanggap ng impormasyon. Ang pagbabalat kayo ay hindi magandang asal dahil maaaring magdulot ito ng walang tiwala at pagkalito sa kapwa. Higit sa lahat, ang pag-aalala sa bayan ay hindi dapat maging panandalian lamang, kundi dapat maging bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay upang makapag-ambag sa pagbabago at pag-unlad ng lipunan. Ngayon, bago tayo magtapos, mayroon kaming mga katanungan na maaari ninyong sagutan sa comment section. Number 1. Ano ang unang palabas na itatanghal sa Teatro Givardedagis? Ikalawa, sino ang isang Kastila na nabubuhay na parang hampas lupa at pulubi? Ikatlo, bakit tutol si Don Custodio sa palabas? Ikaapat, ano raw ang hudyat na narinig ni Camarón Cosido mula kay Simon? Ikalima, ano ang ginawa ni Tadeo sa taong nasa labas? Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!